Magandang gabi mga kaagimat, mga kamutya. Eto na naman po ulit ako, si Pepeng Agimat TV para pag-usapan natin at mabigyan kayo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa mutya ng apoy. Ito pong mutya ng apoy ay isa sa makapangyarihan sa apat na elemento. Ang sinasabi ko pong apat na elemento, yun po ay kumakatawan sa tubig, lupa, at hangin. Ito pong mutya ng apoy, ito po ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan at nakakatakot na kapangyarihan. Sa taong nagtatangan nito, maganda ito. Dahil ikaw ay hindi basta-basta. Kapag ikaw po'y nagtatangan ng mutya ng apoy, ikaw po'y katatakutan. Dahil iba ang taong nagtatangan ng mutya ng apoy, iba kung magalit. Di ba gaya ng mga kasabihan, nako ika, pag nagalit yan, lumalagablab yan sa galit. Di ba po nakakatakot? Ang nagtatangan po ng mutya ng apoy ay nagkakaroon po ng kapangyarihan sa lakas, sa tapang, at ang nagtatangan po nito, kung talagang ikaw ay paniniwalaan mo ang kapangyarihan ng mutya ng apoy, ikaw po ay hindi ka basta mapapasok. Dahil hawak mo ang kapangyarihan ng mutya ng apoy. Kaya po, dapat po, kung kayo'y nagtatangan nito, kailangan ng matinding pananalig. Dahil kung kayo walang pananalig, mawawala ang kapangyarihan ng mutya ng apoy. Ang mutya ng apoy po, sa nagtatangan nito, ito po ay may mga positive din na dulot. Dahil ikaw, panagtangan ka nito, bilang may-ari ng mutya ng apoy, ikaw ay kakatakutan sa tapang, sa galing, sa pakikipaglaban. At ikaw po ay nagiging parang ikaw ang tingin sa inyo ng tao, hindi man nila malaman na meron kang tangan nito, ikaw ay parang ikaw ay nakakaangat sa kanila. Iba ang dating mo. At kakatakutan ka ng masasamang elemento pag nagtangan ka nito. Tinatawag na mutya ng apoy. Ang problema nga lang nito, kapag nagtangan ka ng ganitong mutya, magiging mainitin ang ulo mo. Madali ka magalit. Ganun po yun. Kasi, di ba, ganun naman talaga. Naku, pag nagalit yan, umaapoy ka niyan sa galit. Ibig sabihin nun, iba pag nagalit ka. Yun nga, isa po doon sa negative na mangyayari sa nagtatangan nito ay magiging mainitin ang ulo mo. Madali kang magalit, madali kang mapikon, kung ano man ang mapag-usapan. Yun nga lang, sadyang magaling ka sa labanan. Maglaban-laban man kayo sigurado. Papatnubayan ka na ng kapangyarihan ng mutya ng apoy. Nagtataglay ka pa ng kapangyarihan ito sa lakas, sa bilis, sa galing. At di ka talaga maunahan. Kaya po kung kayo'y magtatangan ng ganitong klaseng mutya ng apoy na ito, kailangan po ikaw ay
may tangan ka din, mutya ng tubig. Kumbaga, pag may mutya ng tubig ka kasi, kumbaga, na ano yung apoy, nakokontra. Gaya nito. Sabi mutya ng tubig. Yung mga ganito mga mutya ng tubig na ito. Ito. Nakokontra niya, kung mainit naman ang ulo mo, nakokontra ng mutya ng tubig. Pero itong mutya ng apoy po pinag-uusapan natin. Kaya hayaan mo natin yung mutya ng tubig. Sa gusto magtangan nito, kailangan handa ka sa mga negative at positive na mangyayari sa buhay mo. Pwede mo naman makontrol yun eh. Kasi kahit na anong nakakainis man o ano, na madaling uminit ang ulo mo, kaya mong kontrolin yun. Nasa tao lang po yan. Hindi sabihin mong porque may kapangyarihan ka na agimat ka ng agimat ka sa mutya ng apoy, yan po nagbabaga. Ikaw ay hindi mo na kayang kontrolin yun. Kaya mo kontrolin yun, sa nagdadala lang po yan. Kaya kung kayo man ay may tangan ng mga mutya ng apoy, ay pwede naman kontrolin yung sarili. Huwag yung konting manguupak agad. Palibasa alam mo na ikaw ay nagtatagalin ng kapangyarihan sa bilis, sa lakas, sa galing, sa pakikipaglaban. Ayun po ay kahit na sabihin mong nagtatagalay ka ng negative energy na mutya, kailangan sa dasal lang po yan eh. Sana po may natutunan kayo sa aking binahagi ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga nag-like and share sa aking mga video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po naman. Ito po, hindi po ito, baka sabihin nyo, ito po ay bato. Wala pong hindi battery na baka akala nyo di battery ito, hindi po. Ito po ay mutya ng apoy. Yan po. Ganda, di ba? Nagbabaga. Sana po paki-suportahan po ang aking videos. Maraming salamat po ulit at magandang